For today's video, magbibigay tayo ng review sa isa sa pinakasikat na scooter dito sa Pilipinas. 100 agad yan. Pros and cons tayo. Ulit tayo ng KYB. And yung fuel consumption, yung Y-Connect. Ayan o. Yan. Singit yan. So yun, trip ko yung design na apps dito sa side mirror. Grabe ang dito na, di ba? Yan. Ganyan ko siya nilalagay. Hindi siya malapad na OA. So yun, pasensya na kayo guys, ngayon lang ako nakapag-upload kasi nabisi tayo, may mga bagay na kailangan unahin. And then, sobrang maulan na din kasi ngayon. Parang every week merong bagyo, ganun. So di tayo makalabas, di tayo makapag long ride. So ayun, ngayon, sasamantalin na natin yung panahon kasi hindi pa maulan. Medyo makulimlim pa lang. So mabilisan review lang to. Oo nga, so Sport Villain. So alam ko naman na sobrang dami nang gumawa ng review dito, mga NMAX owner ganun. But then, syempre magkakaiba pa rin yung opinion ng bawat isa, 'di ba? Iba-iba pa rin yung mga experiences, ganun, yung mga upgrades, yung mga nadama nila dito kay NMAX. Sa mga bibili pa lang or kakabili lang ng NMAX, hopefully makatulong tong video na to. So again, this is a review kay NMAX 155. Yung akin version 2.1 na ata to, sabi nila may 2.1 daw eh. So yun, malalaman yung bago yung NMAX nyo pagka yung ignition button nyo is black. Ito yung bago-bagong NMAX. Well, meron ng NMAX Turbo, ganun, pero wala pa dito sa Pinas. So yun lang yung alam ko, bago yung NMAX pagka black yung ignition button nyo, ganun. Kakabili ko lang na ito mga 4 months ago. But I think deserve na ni NMAX na mabigyan ng review kasi medyo madami na din yung napuntahan ko dito kay NMAX. Pumunta na tayong Baguio, umahon na tayo, nag-atok na tayo, ganun. And parang nadaanan ko na lahat ng road condition dito kay NMAX. Noong pumunta ako Maponepe Lake, off-road, highway, buhangin, ganun, madudulas na daan. So ayun, I think deserve niya na ng review from me. Napakita niya na yung buong performance niya sa akin. So ayun, pros and cons tayo dito kay NMAX 155 version 2. So ayun, 5 things I like about this bike and then 5 things din na hindi ko nagustuhan dito kay NMAX. Unahin natin yung pros, yung mga nagustuhan ko dito kay NMAX. Pinakauna is yung performance. Pag sinabing performance, yung hatak, yung handling, and yung braking system. So ayun, acceleration, sobrang ganda ng hatak guys. Pero wag nyo naman i-OA, sobrang bilis, ganun. Hindi naman sa ganun. Pero every piga niya, madadama mo na meron talaga, ganun. And may in-upload ako about sa top speed dito kay NMAX. Umabot siya ng 120 after first change oil pa lang yun guys. Sobrang solid na nun. And hindi lang ako doon nagbe-base sa top speed niya, yung torque, yung hatak. Pagka may gusto kang i-overtake, like quick overtake lang, ganun, may bibigay niya sa'yo. Mabilisang overtake. Ito, may hinahabol ka, malampasan to, kaya. Ganon sir. Isingit tayo, apakadaling isingit yan. Ayan, sobrang bilis maka-reach ng 80, 60, 80, ganun, 90. O for the video, 100 agad yan. 101, 103, 104, 106. O ayun, performance, yung speed niya, tapos yung handling. Sobrang ganda ng handling ni NMAX guys kasi sports touring kasi siya. So ayun, ang lawak ng turning radius niya hanggang dito sa bewang ko. Papakita ko sa inyo yung turning radius dito. Ayun oh, grabe hanggang dito na, di ba? Tapos sobrang smooth niyan pagka nililiko-liko nyo kahit saan. Sobrang solid ng handling. Well, di naman yung mga pangbangkingan na parang binibigay niya talaga yung kurba-kurba, pero maganda, okay yung handling. Makakapagkurba pa rin kayo na maayos. Tapos ayun, dahil nga sa ang lawak ng turning radius, madali nyo siyang maliko. Madali kayong makapagsingit-singit sa mga traffic, ganun. Tapos halimbawa, may biglang tumigil na sasakyan sa harapan nyo, hindi kayo matatakot guys. Maganda yung handling niya. So ayun, performance pa rin tayo. Sa braking system, yung iba nakukulangan pa, nag-upgrade, ganun. Pero para sa akin, sapat na siya dito sa road condition ng lugar natin. Mga alanganin na preno, and syempre may ABS siya, harap likod, traction control. So di kayo matatakot kahit na medyo malakas-lakas yung preno niya. Preno ko dito, harap likod, solid no. Ayun, di ba?
Damang-dama ang preno. Lakas yung preno niya kasi harap likod disc brake yan guys. So ayun, ingat tayo dito kasi first to ano to eh. So ayun, natapos tayo sa performance. So ayun, yun yung top 1 ko, performance ng motor. So ayun, pangalawa is yung comfortability. Sobrang comfy kay NMAX guys kasi yung riding position niya guys, upright talaga. When it comes to comfortability, sabi nga nung iba, yung NMAX owner, problema nila is parang makakatulog na daw sila minsan sa long ride sa sobrang komportable. And totoo yun guys, na witness ko na yun. Parang kang nasa sofa, ganun, sa sobrang komportable. And then ito din kasi, sa ibang motor, hindi nyo may stretch yung paa nyo. Dito may stretch and maluwag yung legroom ni NMAX. Kaya komportable ka talaga. Ayun. Ayan. Tapos upright position, tapos ganyan pa. Design for comfort talaga tong si NMAX guys eh. Tapos number 3 is yung availability ng pyesa. Kahit saan, parang kahit saan na moto shop may mga pyesa ng NMAX ganun. Tapos hindi kayo problema, halimbawa nasemplang kayo tapos nagasgasan or nabasag ganun. May mabibili kayong fairings sa Shopee kay NMAX na genuine Yamaha talaga. Or like ayaw nyo magpa-repaint, gusto nyo original paint lang talaga ganun. Papalitan nyo ng buo. May mabibili kayo online. Yun, napaka convenient nun. Well, kasi ayun nga, sobrang sikat niya na NMAX. Halos ang sulok ng Pilipinas merong NMAX. Kaya ganun, sobrang dali niyang bihisan, ganun. Ang bilis mapalitan. Hindi kayo mangangamba wala kayong mabibilhan ng parts nito, ng pyesa nito, ganun. So ayun, yun yung pangatlo. So ayun yung pang-apat guys is yung storage capacity. So ayun, papakita ko sa inyo dito kung gaano ka-convenient yung storage packet, ganun. Ito sa harap, itong isa, meron siyang takip. Sa kabila naman wala. And yun yung nagandahan ko. Ayan, dalawa yung packets niya. Sa ibang motor, 'di ba? Iisa lang ganun. Parang dito lang may packet and then dito yung ignition button. Dito sa NMAX, dalawa na. Sobrang nakakatulong to, guys. Pagka ayaw nyong maulanan yung yung phone nyo, pasok nyo dito. Tapos pagka maaraw naman, pwede naman dito, ganun. Or maglalagay kayo ng tubig, mineral water, yan. O ayan, napakaluwag niyan. Nandito yung charging port niyan. Ayan. So dito ko nilalagay yung cable ng pang charge ko, tsaka to. Kasi kahit na nandito yung charging port, kasi baka maulanan dyan. So ayun, dito hindi na. So ayun, tested ko na to. Di siya napapasukan ng tubig. So ayun, dito naman tayo sa under storage. Papakita sa inyo na sakto yung helmet ko. So ayun guys, ito. Ayan, kapote ready. Ayan siya, diba? Napakaluwag. Dito yung papel. Itong helmet ko, ito yung SEC Legend na carbon. Papakita ko sa inyo, sakto siya sa under seat storage. Modular siya guys. Ayan. So yun guys, test natin. Sakto. Ayan. Pag ganyan ko siya nilalagay. Dito kasi may space yan. So di siya tatama. So yun, kahit maglagay pa kayo ng kapote dyan. Dito. Ganyan. Sara natin. Yun. Ganon. So yun, ganon ka-convenient. Buksan natin. Ayan. Kasyang-kasya yung helmet. Pero hindi ako sure kung lahat ng brand ng helmet na modular, kung kasya dito sa under storage na NMAX. And yung panglima. So ayun, yung panglima is yung design. So ayun, trip ko yung design na NMAX kasi pwede siyang pang rugged, ganun, or pang formal, or pwede din pang office or pang harabas na motor, ganun. Like sa design niya, you can have it both worlds, parang ganun. Yung design niya kasi, parang sexy na medyo rock, parang ganun yung design niya. Kasi dito, parang bilugin siya. At the same time, may mga kanto siya. Dito. Yan. Dito sa likod sobrang nagagandaan talaga ako kay NMAX. And then sa side. Yan. Yun yung panglima guys sa pros ko dito kay NMAX. And dumango naman tayo sa dislike. So ayun, 5 things that I don't like about this bike. Ayun, yung una is yung suspension. Ang suspension, ayan, pinatune ko pa to para maging maayos. Pero yung stock tuning ng Yamaha kay NMAX, lumalagotok to, tumutukod. So ayun, as in, di siya tolerable. Hanggang panel gauge yung feels nyo pagka lumalagotok siya. Pagka malalalim na lubak or mga biglaan na humps, ganun. So ayun, pinatune ko na siya sa PopShock Attack. May video ako niyan, check nyo na lang. Tapos dito sa harap, matagtag.
matigas yung stock suspension. Ayun, nagpalit tayo ng KYB and pinatune pa natin yung KYB na to. Pasensya na guys, sobrang madumi kasi maulan nga ngayon. So going back, ayun, yung suspension, yun yung mga issue ko, yun yung pinakauna kong di nagustuhan, yung stock na suspension dito kay NMAX. So ayun, nasolusyonan naman natin. Pagka gusto talaga natin yung motor, gagawa tayo ng paraan para mas maging maayos siya. Kasi pagka usapang suspension, mapapalitan pa eh. Pero yung makina, pagka gusto nyo ng bilisan pa, medyo complicated yun. Mag-bore up pa kayo or timpla-timpla pa kayo ng CVT, ganun. Mahirap yung ganun, complicated kasi pag ganun. So, ayun, dito kay NMAX, yung speed given na talaga. So, ayun, upgrade na lang tayo sa iba kasi wala naman talagang perfecto na motor. Kaya, ayun, dito kay YB, version 3, pinatune ko pa. So, sobrang solid niyan. Tapos, harap na suspension, pinatune ko na din, pinarepack ko. So, ayun, maayos na siya. But anyways, yun yung first dislike ko kay NMAX. So, yung number 2, itong panel gauge, itong display niya, sobrang luma na for me. Ang dami ng magandang TFT display ngayon. So, ayun, medyo nahuhuli na to. Tapos, ang liit niya, guys. So, tapos, ayan, very simple, di ba? Parang, pero kasi may NMAX turbo na. So, nakita ko, dalawa na yung panel gauge nun. So, ayun na yung upgrade niya. Pero yun lang dito. Kasi medyo nahuli na siya. Pero okay lang naman sa akin. Kinonsider ko na lang yun. Kasi performance talaga habol ko dito. Pero ayun nga, pangalawa yun. And yung pangatlo is yung, ayan, guys, yung fuel consumption, 35.9. Umabot yan ng 33 minsan, tsaka 34 kilometers per liter. Di ba? Sobrang takaw din para sa scooter na 150cc, 155cc. Well, di nyo masisisi kasi, ayun nga, maganda yung hatak niya. Yung speed niya, binibigay niya. So, ayun, hihingi din siya ng gas talaga kasi yung pinapakita niyang bilis, napapakita niya talaga. Kilometers per liter ng gas. Medyo magastos sa NMAX, 35.9 kilometers per liter. So, ayun. Yung pang-apat is yung ilaw niya at saka busina. Kailangan nyo pang mag-upgrade. Kasi, ewan ko lang sa iba, pero yung iba, ako kasing tao guys, ayoko nang ginagalaw masyado yung stock. So, ayoko nang magkalikot-kalikot ng wirings, ganun. Or like, bubuksan yung fairings, ganun. Para lang magawa yung mga pagkukulang niya. Ito hindi ko nagustuhan. Yung pang-apat, yung busina. ang tweety ng busina niya, 'di ba? Hindi malakas. So, ayan. Kasi yung ilaw niya, ayun, medyo mahina yan pagkagabi. Ganyan lang, like saktong ano lang talaga. Saktong may ilaw lang. Kailangan nyo pang maglagay ng MDL and then papalakasin nyo pa yung busina. So yun lang naman. Yung ibang motor kasi guys, yung stock nila, grabe lakas na. Lakas ng busina. Tapos yung ilaw, malakas na din. Kaya ayun, medyo nahuhuli na talaga siya sa mga parts na yan. Tapos yung panlima, guys, yung Y-Connect, ayun, hindi ko siya tinatanggal yung Y-Connect kasi grabe binayaran mo yun, di ba? Nakakapanghinayang naman. Nagka-Aerox na ako dati, hindi ko siya tinanggal, pero di ko siya ginagamit. So ayun, dito kay NMAX, may Y-Connect pa din siya, di ko tinatanggal. So far di pa ako nalulobat. Pero yung ginagawa ko, di ko siya kinoconnect sa phone ko kasi natatakot ako na baka malobat siya eventually. So ayun lang. Ayun lang. Bale, upgrades natin dito kay NMAX. Ang na-upgrades ko lang dito kay NMAX is, ayan, yung visor niya. Tapos dito sa side mirror, Nemo na side mirror, ayan. So, ayan, yung side mirror niya. Kasi yung stock na side mirror, medyo manipis yung stem, tsaka medyo malaki. Ayoko kasi ng medyo malaki yung side mirror eh. Gusto ko cute lang, maliit, kaya ganyan. Ayun o, cute lang. So far, di pa ako nasisita. Nakailang checkpoint na ako. Di naman sinisita yung side mirrors natin. And then to, yung KYB na, di ba? So, paganda niyan, medyo maporma na siya. Okay na ako sa ganyan. And di na siya matagtag, di na siya matigas. Saktong-sakto lang. So, ayun. Yun lang yung grades natin dito kay NMAX. So far, sa almost 5,000 na tinakbo, yan palang nagagawa natin. And so far, wala pa akong naging problema. Yun lang, yung mga common issues niya talaga. Suspension, gas, medyo magastos. Ayun. Pero all in all, wala pang major issues. Masabi ko, sa ngayong taon, sobrang solid pa din bumili ng NMAX. Napakaganda pa rin guys. Magkakapote na tayo, maulan na guys. So yun, sobrang convenient talaga pag naka-scooter ka kasi may under storage pag lalagyan mo ng kapote. Yun, lahat ng lumomotor nagkakapote na. Sobrang convenient talaga ng scooter. Pagka city driving talaga, mas prefer ko talaga scooter gamitin. Maulan ngayon and sobrang traffic pa. Nandito ako sa Mabalacat Crossing. Ayan, papakita ko sa inyo kung mahihirapan ba mag singit-singit si NMAX. Malapad siya at first, pero pag nasanay kayo, wala, parang maliit na lang din siya. Ayan o. Yan.
handlebars, ganito yung haba. So yun, makapagsingit-singit talaga kayo. Traffic, very relax lang kasi abot naman natin sa baba. Yan, singit-singit tayo. Kaya-kaya guys. Hindi siya malapad na OA. Kung iniisip nyong lapad ni NMAX, ayoko mag NMAX kasi baka di ako makasingit-singit sa daan, ganun. Hindi, kayang-kaya siya. Actually, kaya talaga. Ayun, pwede daw. So yun, sobrang solid nitong motor na to, kaya nireview ko siya. Napakaganda. So kung i-rate ko siya from 1 to 10, 10 is the highest. So ayun, 8 out of 10 dito kay NMAX. Kasi syempre may mga pagkukulang pa din kahit papano, na explain ko naman sa inyo kanina. So ayun, sobrang relax guys. Walang clutch, walang kahit ano, ang cambio, walang, talagang piga-piga lang ng throttle. Mga nagsasabi dyan na pambabae daw yung automatic, bahala na kayo. Masasabi ko pang ano, pang conveniency yung scooter. Kung pagod ka na sa work tapos yung motor mo mahirap pa ibiyahe everyday, di ba? Siyempre, save energy for the things na gagawin mo pa later. So ayun, makakatulong to kasi yung biyahe mo relax lang pag naka-scooter ka. Naka-scooter ka na nga, yung scooter mo NMAX pa. So ayun lang guys, that is all for today. Sana makapag long ride na tayo ulit. Medyo nabibisi tayo and yung weather nga kasi paiba-iba. So ayun. So ayun lang, if nagustuhan nyo yung video, like and subscribe. Again, it's Nitz the Kid. See you on the next vlog. Ingat po kayo. Ride safe po lahat. Peace out.